Hello po mga Pilipino kong kababayan. Kanina po ay narinig ko sa balita na hindi pa pupurmahin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang anumang destabilisasyon laban sa kanyang gobyerno. Kaya itong mga nagbabalak, sundalo man o pulis, ay wala na pong puwang ang kanilang plano, sapagkat nagbanta na po ang ating Pangulong PBBM na hindi niya papupurmahin ang mga ito. Tama lang po, sapagkat nagiging matalino na ang mga sumusunod na Pangulo ngayon. Gaya halimbawa ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, tinangka rin itong i-destabilize sa pamamagitan ni dating Senador Antonio Trillanes. Subalit bigo po sila. Kaya ngayon, sinusubukan po ulit ito ng mga nais na pabagsakin ang gobyernong Marcos. Lalong-lalo na po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa po ito sa mga nagpapababa sa pwesto laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang totoo, sa rally nila doon sa isang lugar sa Mindanao ay nagpahayag si Congressman na Pantaleon Bibot Alvarez at nanawagan sa mga sundalo na mag-withdraw na ng suporta sa ating Pangulo. Kaya naman ngayon, ang kasalukuyang Congressman ng Davao ay dumadaan ngayon sa proseso ng pagpapatalsik sa kanya bilang isang kongresista. Ito ngayon ay ini-scrutinize kung dapat ba siyang panatilihin bilang mambabatas o parurusahan siya base sa kanyang mga nagawa. Alam niyo po mga kababayan, maging matalino po tayo. Huwag po tayong magpapabula o magpapaniwala sa kanino mang tao na ang nais ay guluhin ang ating bansa. Kaya nga noong panahon ng kampanya, ang tema ng kanilang grupo ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Sara Duterte ay Unity. Ang ibig sabihin, pagkakaisahin nila ang bawat Pilipino at anumang political group na ito. Pagkakaisa po ang panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po pagkawatak-watak. Baliktad naman itong mga hindi bumuto sa ating Pangulo at ayaw sa Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pamamahala. Nais nila itong pababain. At mayroon silang nais na ipalit dito. Dahil nga, mayroon silang mga plano na sila ang mamuno sa bayan. Kung magkakaroon lang naman ng ganitong usapin sa destabilisasyon, illegal po ito. At yun, tinuldukan na ng Pangulo at nagsabi na siya na hindi niya papupurmahin ang mga ito. Dapat lang po. Alam niyo po mga kababayan, kung hindi ka man bumuto sa ating Pangulo sa kasalukuyan, dapat maging masunuri na lang tayo at mapagmatyag kung ang kasalukuyang Pangulo at ng kanyang mga gabinete ay lumabag at gumawa ng anumang labag sa batas. Yun po ang ating bantayan.
Yun po ang ating tugisin kung malinaw naman at mayroon tayong katibayan na lumabag ito. Hindi nga ba't yung pong nangyari sa NFA na nagkaroon ng bintahan ng bigas na overprice, pinuna ito ng ilang mga kababayan natin, at yun naman ay nagkaroon ng solusyon at agad nasuspindi ang mga gumawa nito. Kaya kung hindi naman malalabag ang ating karapatan bilang isang mamamayan Pilipino, wala po dapat tayong ipag-alala sa kasalukuyan nakaupong Pangulo, sapagkat lahat naman ng umupong Pangulo ay nagnanais at naghahangad ng mabuting kapalaran ng kanyang mga nasasakupan. Lamang ang may ilan na talagang ayaw sa pamamahala ng bawat Pangulong inilulublok. At hindi naman yun nakakapagtaka, sapagkat tayo naman ay malayang magpasya ng ating gusto. Subalit, lagi nating isasaalang-alang na kapag tayo ay humahakbang ng pagtutol, kinakailangan po ito ay nasa legal na pamamaraan at matibay ang ating ihaharap na ebidensya para questionin ang sinumang nasa pamahalaan. Alam mo po, noong ang Pangulong Rodrigo Duterte ay Pangulo, binoto ko po ito at sinuportahan ang kanyang mga programa na naaayon naman sa kanyang mandato. At yung iba naman na sa tingin ko ay labag sa batas, ay tinututulan ko ito. Gaya halimbawa na may ilang mga kapulisan na nung panahon ng drug war ng ating Pangulong Duterte, mayroon ho talaga umabuso na mga iilang pulis. At yun naman ay hindi naman hinayaan ng Pangulong Duterte na pagtakpan, kundi sila po ay iniharap sa hukuman at inusig. Kaya ang sa atin lamang dito ay katotohanan. Huwag po tayong tatakbo doon sa mga kasinungalingan na sinasabi ng ating mga kababayan, sinasabi ng ilan, lalo na sa mga vlogger at nasa mainstream media na ilan, na puro kasinungalingan ang ipinapakalat at puro paglaban sa Pangulo. Wala nang ginawa sa araw-araw ng kanilang buhay kundi ang kutyain, alipustahin ang nakaupong Pangulo at maging ang kanyang pamilya. Dito po lumalabas ang kamangmangan ng iilang matatalinong tao na dati rin nagsilbi sa gobyerno. Gaya halimbawa na lang itong si dating Secretary Harry Roque. Abogado po ito. Hanga po ako dito kay Secretary Harry Roque nung ito ay nanunungkulan sa Administrasyon Duterte. At talaga namang sumusuporta siya sa anumang legal na pagtatrabaho ng ating Pangulo. Subalit, ngayon, lumalaban po ito sa pamahalaan. Samantalang ito ay abogado. Alam naman niya na yung pagpapadrug test na kanyang pinapanawagan at yung sinasabi niyang pulburonik, wala akong basihan at walang matibay na ebidensya. At yung pagpapanawagan nila na pagpapadrug test ay hindi po ito mandatory, bagkus ito po ay labag sa batas, sapagkat mayroon pong desisyon ng Supreme Court dyan na hindi requirements sa mga elected official o papasok pa lang sa politika ang magpa-drug test. Alam po ito ng
ni Harry Roque sapagkat siya ay abogado. Subalit, ito po ay nagiging mangmang sapagkat sa kagustuhang mayroon siyang ninanais na hindi naman nakakamtan. Kaya ganoon na lamang, kahit na ito ay walang basihan at labag pa sa batas, ay gagawin niya. Huwag po tayong didikit ng gusto sa ating sinusuportahang politiko. Dapat po, totoong meron tayong mga kanya-kanyang mga politikong sinusuportahan. Subalit kapag mali na po ang ginagawa ng nasabing politiko, iwag ho natin kukonsintihin ito at huwag ipagtatanggol. Bagkus, paalalahanan. Halimbawa, kaibigan mo itong gumagawa ng ganitong labag sa batas. Paalalahanan po at kapag hindi nakinig, hayaan mo na siya. Hindi yung ipagtatanggol pa. Nag-ugat yung pagpapadrug test na yan doon sa pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang rally nila. Na doon may aligasyon ng dating Pangulong Duterte na nakita di umano niya nasa listahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ipinakita di umano niya sa kanya ng PDEA noong siya ay mayor pa. Nadali sila doon at naloko, nabula ng dating Pangulong Duterte. Alam ko naman na ang dating Pangulong Duterte ay abogado rin at naging prosecutors pa sa Davao. Kaya alam niya yung kanyang mga sinasabi. Subalit yun po ay walang batayan at walang matibay na ebidensya. Ito po ay nagpuudyok lamang sa ilang mamamayan na maghimagsik sa gobyerno. Kaya maging matalino po tayo at mapanurin. Pakinggan po natin ang magkabilang panig. Sa panig ng administrasyong Bongbong Marcos at sa panig ng mga kumakaaway sa ating Pangulo. Himayin po natin kung totoo ba. Magbase po tayo sa mga ebidensya. Ay dito, napatunayan ko po sa pagdinig ng Senado tungkol sa di umano'y leakage ng PDEA. Dito po, puro na lamang po hearsay itong inihaharap ng mga testimonya ni Ginoong Jonathan Morales sa Senado at wala na po itong kabuhay-buhay. Yung papel na iniharap niya na galing sa vlogger na babae, ito po ay basura lamang. Kaya dapat hindi na ito dinidinig sa committee ng pinamumunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Pamagat pa lang, nilagyan na. Talagang mayroon halong pamumulitika sapagkat pamagat pa lang PDEA leaks. Samantala, kung leaks ang pag-uusapan, ay pinabulaanan ng PDEA na ang gayong mga dokumento, ang gayong papel, wala talaga at walang umiral na ganoon. Kaya naman Senator Ronald Bato de la Rosa, base na rin sa mungkahi ni Senator Chis Escudero na kinakailangan ng pagdinig na ito ay matuldo ka na at yan naman ay nangako ka na isa pang pagdinig. Ito po ay sa Mayo 20 sa araw ng Lunes. Sana po totoo na yung sinasabi mo. Dumaluman ang mga imbitado mong mga resource person, isarado mo na po ang pagdinig na yan sapagkat nagagamit sa politika lamang ito. At napupulaan ka po, Senator Ronald Bato de la Rosa, ng iilan na mayroon kang kinikilingan isang politiko. Huwag mo na pong hayaang ganon. Sapagkat kung ikaw po'y gagandidato pa sa darating na susunod na taon sa 2025 midterm election, baka mag-isip ang mga dating bumoto sa iyo na huwag ka nang iboto. Kaya dapat protektahan mo bilang isang mambabatas, bilang isang elected official. Dapat po maging patas ka dito. Subalit dito, hindi ka naging patas sa aking pananaw, sa aking in my own personal opinion.
Sapagkat hinahayaan mo itong si Morales na magdadaldal sa Senado, samantalang puro hearsay, nagtututuro ng mga tao, at yan naman ay ilang beses mo pinagbigyan, pinatatawag mo yung mga taong banggitin lang ni Morales. At yung nakaraan lamang pagdinig ng Mayo at Tracy, inimbitahan mo yung mga taga St. Luke's dahil sa doon sa unang pagdinig yata yun, una o pangalawang pagdinig, na wini-question ni Morales ang oras ng pagpapadrug test ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At yun na pa inapagbigyan naman, at napatunayan na yung palang drug test na yan ay sumobra pa 2 minutes and 54 seconds. Ang sabi po ng chemist, ang sabi po ng doktor sa kanyang testimonya sa yung Senate hearing, Senator Bato de la Rosa, kaya po ng 40 hanggang 50 minutes na magkaroon ng resulta ang drug testing. Kaya wala na pong saysay ang mga gayon. At yung testigo po na si Morales ay puro hearsay na lang, hearsay. Kapag tinatanong siya kung itong dokumento ba galing sa PDEA, ang kanya na namang naisasagot andoon po sa PDEA. Samantalang na-debunk na po ng PDEA na walang ganong dokumento, sapagkat ito po ay walang serial number, control number. Samantalang ang ipiresyente ng isang abogado na taga PDEA, serialize po ang kanilang mga dokumento. At wala pong maisisingit doon sa pagitan ng pitsang yun. Wala po, hindi po makakasingit ang ganung numero, sapagkat wala nga pong dokumento. Kaya hindi dapat ito pinamagatang PDEA leaks, dapat di umanong dokumento, di umano lang. Kaya agad PDEA leaks. Akala pag sinabi mong leaks, galing po sa loob, may lumabas na dokumento. Ang sabi nga ng PDEA, walang lumabas na dokumento. At wala rin ganung dokumento. Baka po hindi nalalaman ng ating buting senador na si Senator Bato na doon po sa Recto sa Santa Cruz, Maynila, at dyan sa Quiapo, makakakita ka po ng mga dokumentong aakalain mong tunay at mukhang tunay. Kaya maaaring ang mga ito ay doon kinuha. Madali yung gumawa At yung basihan mo para sabihin mong authentic yung dalawang dokumento na yun na pre-operational report, Senator Bato de la Rosa, nang dahil sa may butas lang ng puncher at lumang-luma na, kaya po naman palumain yun Ibabad nyo lang sa tiyan ng Bahagya at patuyuin, luma na yung papel. O kaya basahin mo ng Bahagya, magiging luma na. At yan naman, nagagawa yan sa Recto. Yung tinatawag Rector University. Pagawaan ng mga peking dokumento. Sari-sari, gusto mo po nun. Lisensya pa ng pagka-abogado. Mayroon. Bibigyan ka. Kaya mababaw yung mga dahilan mo, Ronald Bato de la Rosa, para sabihin mong authentic yung dokumento. At yun ang pinabulaanan ng PDEA. Sino ba ang magsasabing ito, yung dokumentong yan ay authentic? Yun pong ahensya. At kayo po, wala po kayong karapatan talaga. Ulitin ko, wala pong karapatan. Wala kang karapatan sabihin authentic yung dokumento. Sapagkat sinabi na po ng PDEA na walang ganong dokumento. Kaya doon sa mga destabilizer, sorry na lang kayo, no? Sapagkat ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, ulitin ko po, hindi niya ito hahayaan. Kaya kung nagbabalak man kayo at ituloy ninyo, ay may kalalagyan kayo, makakasuhan. Shout out nga pala sa lahat ng aking mga followers sa aking Facebook page at sa aking mga subscribers sa YouTube channel at followers sa TikTok. Shout out sa inyo. Salamat po sa inyong pagsuporta. Hindi ko po kayo pipigilan na suportahan ang aking social media account
hindi ko rin po kayo pipigilan. Kung ayaw niyo pong suportahan ang aking mga video na aking ini-upload sa aking mga social media. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ating Pangulong Bongbong Marcos, tama po, magpakatalino po kayo. Sapagkat mayroon pong kumikilos na mga matatalino, subalit lumalabas ng mga. Bye-bye!